Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito pong 284 billion pesos na pondo ng PhilHealth at yung 137.7 million na anniversary package nila, anniversary expenses. Okay? So yan po ay inaksyonan na po. Ngayon, tanong, sino naman yung umaksyon na yan? Hindi ho ba kanina ay ipinakita ko po sa inyo etong sources of funds nila? Yan. Ang AGAA, 'di ba, sin taxes, PAGCO revenues, PCSO, and then premium contributions at yung pang-ani mga investments po nila. Okay? So ibig sabihin po rito ay meron po silang pinagkukunan ng pondo. Yan. Okay? Sabi po rito sa balita, lakayan natin. Oops. Yan. Sabi diyan, inaprubahan na ng PhilHealth Board of Directors na pinamumunuan ng DOH Secretary Ted Hermosa ang 284 billion Corporate Operating Budget or COB para sa fiscal year ng 2025. Okay. So, ang Corporate Operating Budget or COB ay ang version ng PhilHealth GAA para sa National Budget or General Appropriations Ordinance or GAO para sa lokal na pamahalaan. Kinonsidera rin sa aprobadong pondo ng PhilHealth para sa susunod na taon ang hindi paglalaan ng premium subsidy para sa indirect contributions ng PhilHealth. Matapos ito mapagpasyahan ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso noong nakalagpas na linggo. Yan. Kabilang naman sa mga pinaglalaanan ng pondo ng PhilHealth para sa mga susunod na taon ay ang 271 billion. Para saan po yan? Benefit expenses. Ito yung mga bayad sa ospital kapag may mga lumalabas ng pasyente, 'di ba? Sabihin nila roon sa PhilHealth o sa Malasakit Center na ito yung coverage namin, ito will be covered in full, o kaya meron kang babayaran na 10% o may babayaran kang 40%, na ganyan. Again, depende po kasi yan kung saan ka nagpuntang hospital. Mga kapatid, let me tell you this. Meron po tayo palang tinatawag na um, PhilHealth accredited hospitals. Siyempre, meron ding not credited, non-accredited. Ano ba pinagkaiba nilang dalawa? Ang pinagkaiba po nilang dalawa ay yung level of coverage po. Parang sa Amerika, pagka sinabi mong in-network, yung mga nasa US dito, familiar kayo rito sinasabi ko. Yung in-network, ito po si accredited. Ito pong si out-of-network, ito po si non non-accredited. Okay, si in-network, yung accredited. So pag pumunta ka roon sa accredited, yung PhilHealth, mas malaki po yung level of benefits. Halimbawa, ang standard ng PhilHealth para kunwari lang sa Neraspa, kunwari lang sa Neraspa, ang singil ng ang level ng babayaran nila ay sabihin natin, sa Amerika kasi 30%, 70%, mga ganun eh. Sa Pilipinas hindi po, presyo ang pinag-uusapan. Ang babayaran namin ay uh, 15,000, ganyan. So kung pupunta ka ng private hospital na accredited ni PhilHealth, babayaran nila is 15,000. Tapos ang singil nila doon ay sabihin natin um, 20,000. So meron kang out of pocket na ano lang na 5,000. Kaya nga dahil nga naman sila ay accredited, kinakailangan po nitong mga accredited na to mag-comply dun sa babayaran ng PhilHealth. Okay, so 15,000. So pag accredited na sila, sisigilin na lang nila sa'yo kung ano yung accredited, kung ano yung covered expenses o yung amount ng PhilHealth. Kaya magandang pumunta sa kanila. Para ka na rin pumunta roon kapag ka public, ang pagkakaiba naman doon, covered in full, di ba? Ang problema naman doon is the quality of the facility. Oh. Ngayon naman, punta ka roon sa hindi accredited ng PhilHealth. Pag sinabi ng ospital, 50 milyon, ay 50 milyones,
20,000 ang singilin namin o 25,000 ang singil namin sa RASPA. Lahat-lahat na 'yan. Oo. So ngayon, ang gagawin ngayon ng PhilHealth, babayaran po yung covered nila. Okay, ito yung babayaran namin, 15,000, ganyan. Bahala ka na doon sa sobra. Hindi mo pwedeng pilitin si PhilHealth na i-covered yun. Hindi rin po pwedeng pilitin ni PhilHealth si hospital na sumunod sa presyo nila. Ganon. Okay, walang walang kinalaman sa premium yun. Walang kinalaman. Kasi si hospital, hindi naman po nagpi-premium yan eh. Kung sino yung accredited nila. Kumbaga katsokaran na nila. Oh, ito yung presyo namin. Ang benefits po kasi kapag ikaw ang accredited or in-network nila, dahil mas pag pumunta ang pasyente ron, menos gastos. Ang mangyayari, mas may sakit, maraming pasyente ang pupunta sa kanila. Pag maraming pasyente yung pumunta sa kanila na nagagamot nila, mas malaki ang kikitain nila mula sa bayad ng PhilHealth. Ganun po yung ibig sabihin nun. Okay? Now, balikan natin 'to. Ngayon, ang sabi rito, ah, sa kabila ng pagtaas ng budget para sa benepisyo, inaprubahan ng board ang pagtaas ng 3% lamang para sa mga administrative expenses, blah, 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 ganyan. Okay, so sa madaling salita po mga kababayan, ito pong 259, ano, ang budget para sa 2025 ay nalimitahan sa 259 million lamang, blah, 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 lahat-lahat ito. Meron pa silang binabanggit dito na ano na diyan, ICT, yan lahat-lahat. Ang short po nito mga kapatid, ito hong 259 billion pesos na pondo nila. Kabuuan na po ito ng gastusin. Kino-cover na rin po nila yung hindi po ipinagkaloob ng BICAM na kanila sanang gagamitin pambayad po ng premium subsidy para ho doon sa mga indirect, okay, yung mga walang kakayanan na mga contributors or members ng PhilHealth. Okay, again, hinihingi nila no 153 billion pesos. Ginawang 58 billion. And then, nung pinakapinali, hindi na po nila ipinigay po kahit singkong duling. Wala. Pero, nakagawa po ng paraan, ng desisyon, ang PhilHealth. Mas mataas pa nga ng 10% ang ginawa nila. Kasi ang kanila pong ang presyo, hindi to 59 billion na, yan yung dati. Ngayon po ay 284 billion pesos po ang kanilang corporate fund. Yan ang kanilang gagastusin. Oh. Ngayon, 'di ba akma doon sa sinasabi ng pangulo natin na kanyang ginarantiyahan na tuloy-tuloy po yung serbisyo ng PhilHealth. Kasi nga may kakayanan sila eh. May pera sila, may sapat silang pera. At meron pa silang pondo na hindi pwedeng galawin. 'Di ba? Ganda nga ng ganun eh. Kaya lang ang Pilipinas, kaya hindi tayo umaasenso dahil po sa utak talangka. Hindi utak alimango, masarap yun eh. Utak talangka. 'Di ba? Pag nakitang, uy, tangina successful yun, ang galing ng management to, hilahin natin pababa, dali, dali. Pagtulungan natin. 'Di ba? Ganon dito sa Pilipinas. Oh. Mainam nga, maganda yung takbo ng PhilHealth ngayon eh. Pinasasama lang nila yung pagpapaliwanag ngayon, yung atake nilang ginagawa. Now, pag-usapan naman po natin, eto naman pong ano, yung eto, sobrang luho po ng gusto nilang mangyari. 137.7 million pesos para po sa kanilang anniversary. Ito, 30th anniversary celebration ng it's a milestone year daw, 30 years ng PhilHealth. Hindi pa rin sila self-sufficient. Dahil po sa talamak na mga nakawan diyan sa PhilHealth ng mga nakaraang administrasyon, 'di ba? Diyan sa PhilHealth. At si dating Pangulong Duterte nga napilitan na pag-resignin yung kanyang PhilHealth president at no choice siya kung hindi, umokey na lang din na masampahan ng kaso. No. So eto hong mga 'to, yan, ginustify pa nila yan. Pero ng PhilHealth siyempre, umaksyon po ang PhilHealth Board, sabi nga rito,
PhilHealth Board urge financial responsibility. Ang binawasan po nila yung 137 million na halaga po para sa 38th anniversary. Meron pa rin naman pong 30th anniversary para sa kanilang kanilang selebrasyon ng PhilHealth, nationwide 'yan. And then inalis po nila rito yung nagkakahalaga po, yung mga sobra, yung mga luho, yung mga hindi kailangan sa pantingin nila ng board. Ito yung mga inalis. Ah, yun pong mga payong na 7,910 pesos, 7,910,550 pesos. Perforated mesh stickers, 7 million. Ultra style sticker. Dapat talagang wala yan. Tote bags worth 1.8 million. Anniversary shirts worth 3.6 million. Marketing shirts worth 1.9. And after all, why they need marketing? Ba't kailangan nila ng marketing? Para makapag-invest sila. Hindi naman kasi sila investment hub eh. Di ba na kailangan i-promote yung sarili nila para may mag-invest sa kanila. Hindi naman sila ganun eh. Sila, ang gagawin nila, yung pera nila, ang gagamitin nila ng PhilHealth sa pag-invest para kumita ng extra para magamit nila sa mga bayarin nila. Di ba? Bukod pa rin sa mga premiums na binabayad. Katunayan po mga kapatid, yun pong 5% according dun sa kanilang boss, sa presidente ng PhilHealth, nung tinanong sa Kongreso, intact. Nasa kanila po yung premium. Wala pong nabawas at lalong walang nilagay sa akap o kahit anong ayuda. Ang tanong, bakit nasa inyo pa yan? Hindi kayo nagbabayad. Nagbabayad po sila. Dati ginagamit nila yung subsidy ng gobyerno. And then partly, diba, ginagamit din nila yung kanilang revenue sa mga investments nila na ngayon ay gustong mawala ng mga lintik na buwisit na yan sa lipunan, ng mga makabagong ipis ng lipunan. Ako ay totally disagree dito sa mga to. Buti na lang po dinesisyonan yan ng board ng PhilHealth. Marketing shirts, jackets worth 13 million. Wow! Katsa bags worth 750,000 and button pins 544,000. Diba? Hindi naman kailangan yun. Ilagay lang ron. Button pins para sa lahat ng mga empleyado ng PhilHealth. I-post nyo na lang sa FB. Di ba? At least sabihin nyo, 30th anniversary nyo, sabihin nyo sa mga Pilipino, ito na yung financial status ng PhilHealth. Ito na yung resulta ng mga investments namin. And then, immediately nababayaran namin yung mga hospitals na pinupuntahan ninyo. Tapos yung mga walang kakayanan magbayad ng premium nila, nagpapatuloy ang kanilang coverage, yung mga senior citizens, tuloy-tuloy sila na may coverage. Anytime magpunta sa hospital, wala silang, kumbaga worry-free sila. Kasi meron tayong ganito kalaking halaga na pinambabayad. Dapat ganon ang ipresenta nyo, hindi yung mga marketing chauvinist na to. Diba? Ito, the PhilHealth Board of Directors reviews and decides on proposals coming from the PhilHealth management, such as the marketing and promotional expenses for the official events of the corporation. And the board will always prioritize the benefits of the PhilHealth members. Dapat lang. Diba? Kung di ako nagkakamali kasi, tungkol dito, nakarating sa kanila yan, December 16 lang. Kaya hindi po agad nakakaakto etong PhilHealth Board. No, nakarating na sa kanila yung kopya na eto, na justify pa nila dati. Yan. Na yan sobra naman naming pera yan eh. Totoo naman may sobrang pera. 'Di ba? Kaya lang nga po, merong marching order ang Pangulo natin na tipid-tipid naman. Kaya nga yung regalo nga lang sa amin, ito nga lang, oh. Lang no? Ito, power bank, 10,000 mAh. Maliit lang po yung capacity. Madaling malobat. Di ba? Kung walang ganong utos ang Pangulo, baka, 60,000 or 80,000 mAh ito. Okay? So, yun inaksyonan na po. Ilan ang employees nila? 10,000 lang. Baka pati tayo kasali. Hindi, ano lang po yan, ganito. To be honest with you, may kikita po kasi dyan. Yung mga corporate giveaways na yan, yung mga promotional na yan, negosyo ko ho dati yan. Okay? So pag may mga nagpapagawa, syempre yung nagpagawa, may kickback. Kami naman, yung binigay namin sa kanila, i-inject namin yung sa presyo. Kung yung coffee mugs na binili namin dati ng
pesos and 50 cents sa Divisoria. Tatatakan namin 'yan ng logo ng korporasyon o kung ano man na gusto nila, sino man sila, 'no? Ang presyo po namin diyan ano, ang hinihingi sa amin dati is ₱5 kada coffee mug. So, ang orderin sa amin, minsan mga 10,000, 15,000, mga gano'n. So, sabihin na lang natin 1,000, so may 5,000 siya, 'di ba? So, hindi naman kami siyempre walang negosyante nagpapalugi, idadagdag namin sa presyo. So, kung yung baso plus yung printing cost na mga nasa ₱5, sabihin natin na ₱12 lang yung or ₱15 yung production cost, 'di ba? Eh, plus yung kupit lalagay namin yung ₱5 niya do'n, 'di ba? Plus siyempre kailangan mong tumubo ng halos doble. Oh, sisingilin namin ngayon 'yan ng ₱75. Tatawad 'yan. Eh, gawin natin sige, ₱40. Isang box, sagaran po tayo. Oh, take it or leave it, tipong gano'n. Pero paldong-paldo kami diyan. Gano'n po 'yan, may kumikita. At 'yun po, yung posibleng pagkakitaan, mga payong-payong na 'yan, magkano lang po 'yang payong na 'yan sa Divisoria, 'no? Lalo pagka direct in-import mo 'yan, galing sa China, tapos tatatakan ng PhilHealth. 'Pag 'yan yung mga payong na bawal bawal hanginan, 'pag nahanginan lipad ang dahon, 'di ba? May kumikita. 'Yun po yung inalis nila, yung possibility na may pagkakitaan 'yan.